So, sige po, mag-share na po ako today. Ang pag-uusapan natin is all about faith and politics. Okay? Napakaganda po nito, no? Kasi alam naman po natin, kada gising mo tuwing umaga, nagigising ka sa mga tugtugan. Tama po ba? Memorize yung mga jingles, okay? Yung mga jingle bells, okay? So, pag-usapan po natin yan. Okay, kailan na ang election? May 12, tama po ba? So, ilang na lang? Parang almost 1 week na lang, no? Parang 7 days or 8 days na lang, no? Ay election na po. Okay? So kung gusto mo raw ng tahimik at payapang usapan, iwasan mo daw ang topics ng politics at religion, no? Isa po ito sa pinaka, no? Medyo magulo, no? At pag pinag-uusapan ay nagiging maingay, nagiging magulo at nag-aaway ang mga tao, no? Pag usaping politika, pag-usaping relihiyon, no? Many believers try to avoid this conversational or controversial discussions in order to maintain, no, a peace-loving environment with everyone. Bakit? Kasi nga, pag di natin gagawin to, o kaya naman pag pinag-uusapan, most of the time, nag-aaway-away tayo. Tama ba? Alam nyo ba na maganda sana ang intensyon, kaya lang kakaiwas natin sa mga ganitong usapin, hindi na tuloy natin alam kung paano pag-usapan ito ng maayos. Sabi nga dito, kaka-play safe natin, nakakapag-compromise na tuloy tayo. So it's very important for us to study this message. Pero before anything else, okay lang po ba? Samahan niyo ako para manalangin. Let's invite the presence of God. Lord, we thank you for today. Salamat sa rest week namin at nagpapasalamat kami sa opportunity today to talk about this very delicate but important topic. Dalangin po namin na through your word, makagain kami ng wisdom, sino dapat iboto, at ang prayer namin, Panginoon, ay magkaroon kami ng maayos na puso bago kami bumoto. Gamit ang salita mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. So, isulat po ninyo, mayor natin ay si Mayor. Hindi, joke lang. Wala po tayong ganyan, no? Biro lang, no? So, okay, alam mo, recently, napakaingay po ng SOCMED sa mga usaping politika. Tama po ba? Okay, many of us Christians, unfortunately, do not know how to engage with opposing opinions. At minsan, kapag magkaiba kayo ng kulay, nagiging magkaaway tayo, no? Magugulat ako, may mga ilan sa inyo dito, hindi ko na pala kayo friends. May mga ganun ba na gulat ka na lang, matagal mong naging kaibigan ng politika, hindi mo na pala siya friend. Sabi mo sa kanya, ouch! Naka-block ka na pala. Alam ko maitim ako, pero sobra naman yung i-block mo pa ako, di ba? So, masakit naman, masakit na bagay yan. So ngayon, kahit anumang pong posisyon sa mga bagay-bagay, there are things that we should forget or consider and forget as believers. So I will be sharing with you 4 things na dapat natin huwag kakalimutan, especially ngayong panahon ng eleksyon. Okay? Number 1, we are mandated, okay, to engage in political discussions. So biblically, alam mo ba na tayo ay inutusan ng Panginoon na makilahok, makisama sa mga usaping political or political discussions. Bakit? Kasi nga ang faith na mayroon tayo ay hindi lang pwedeng ikahon sa simbahan o itago sa mga bulsa o personal lives po natin. Sahin natin, James chapter 2 verse 14-17. Can we just read? What good is it, my brothers and sisters? If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Sabay-sabay. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Based po sa text na ito, lumalabas that a genuine living faith, okay, must be able to affect others positively. Can you say with me, positively? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, nasa akin si Jesus, may faith ako sa Kanya, pero wala ka namang apektong maganda sa ibang tao. Especially sa bayan, especially sa bansang Pilipinas. Kasi nung time na ito, inutusan ni Lord ang Kanyang mga tao na isipin ang kapakanan ng lugar kung saan sila naroon. Nasa Jeremiah 29:7, sabi diyan, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will. Yan. So sinasabi ngayon ng scripture, para mas maintindihan natin, nung time po na ito, ang bansang Israel, okay,
ay exile sila ng kalabang Babylon. Just like Philippines, di ba? Ang Pilipinas po ay sinakop ng maraming bansa. Andyan ang Japan, sana Korea na lang, no? Para mga opa-opa tayo, di ba? Yung mga pangalan natin, Xing, Shang, Shung, mga ganyan, yung mga apelyedo natin, kakaiba, di ba? Shinku Park, may mga ganyan, no? Pero kaya nga apelyedo natin, mga mga Amerikano, mga Espanyol, ang sagawin nito po ay ay Espanyol daw yun. Well, ganun talaga, no? So ano daw yun, no? So sinakop tayo. So anong nangyari nung time na to, ang bansang Israel ay sakop ng bansang Babylon. Okay? At ang Babylon ay isang masamang bansa. Okay? At nakakagulat kasi ang utos ng Diyos, bagamat ang namumuno ay ang Babylon, ay sabi ipag-pray daw at magkaroon ng concern sa mga namumuno, especially sa buong bansa. So parang tanong natin, bakit naman ganon? Alam nyo ba, magugulat tayo na applicable pala ito sa panahon din natin ngayon kasi tayo din naman ay mga exiles, di ba? Kahit gusto natin o hindi, maaapektuhan ka din naman tayo na nangyayari kaya dapat lang may pakialam tayo. So sinasabi ng Bible, kasi maraming Kristiyano, hindi na ako boboto. May mga ganun ba dito? Hindi na ako boboto. Wala din na naman nangyayari. Dami ko nang binoto, hindi naman sila nanalo. di ba? Pero ang sabi ng Bible, dapat may pakialam ka. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat may pakialam ka. Napakahalaga. Bakit? Kasi kahit sabihin mo wala kang pakialam, hindi ako makiki-engage sa politics. Pambira kapag kung sino, naaapektuhan yung pamumuhay natin di ba? Namamalengke ka. Dati po yung 1,000, ang dami mong mabibili, tama ba? Meron ka pang midnight snack. Ngayon, pambira yung 1,000, parang yung mga bata nga ngayon, pag binigyan mo ng 100, parang ang tingin na lang nila 20 pesos, no? Napakamura, napakalit na. So, napaka-importante na dapat may pakialam ka kasi naaapektuhan ka ng bansa. Importante may pakialam ka sa bayang Manawag. Bakit? Kasi taga Manawag ka Diba? Nasa group ka, diba? Ay, hindi pala. Taga Manawag kami. Iba pala yun, no? Okay? Sa mga hindi nakagets, okay lang po yan, no? Sa time na ito, yun nga, no? Also, we have many examples of those who engage with political authorities. So, tingnan natin sa Bible, kasi may mga maraming palang examples ng mga tao na ginamit ni Lord na nakipag-engage into political authorities. Number one, si Moses. Can you say with me, Moses? Moses, diba? Si Moses ay kinompronta ang Pharaoh para sa kalayaan ng Israelites. So nakita niya na inaalipusta, pinapahirapan ang bansang Israel, especially mga Israelites. So anong ginawa niya? Kinonfront niya yung pinaka-head. No? Si Pharaoh ay sa panahon natin ay parang presidente o hari. No? Siya yung head. Kaya ito sinabihan niya, dapat palayain mo sila from this oppression. Kinonfront niya si Elijah. Hey, say with me, Elijah. Challenge niya si King Ahab at si Jezebel dahil sa kanilang idolatry at injustices. Di ba pinag-usapan natin si Queen Jezebel? Naalala niyo si Queen Jezebel? Isang masamang reyna. Di ba? Na talagang ginagamit ang kapangyarihan. So ang ginawa niya, challenge niya ngayon si King Ahab at si Jezebel. So may ginawa, nakialam. Sino ba? Si Nathan yun, nasa likod. Di ba pala, no? Si Prophet Nathan. Kaya si Prophet Nathan po ay nirebuke si David sa kanyang kasalanan. Kasi noong time na ito, may ginawa siyang mali, nakipagsiping kay Bathsheba, at para pagtakpan nito, pinapatay niya yung asawa para mapunta sa kanya yung asawa. So talagang nagsunod-sunod yung mga maling nagawa. To make the long story short, tumayo itong prophet na ito at nirebuke si David. Pero alam mo, nakaka-amaze kasi pagkatapos i-rebuke si David na hari ng Israel, ay binago ito ng Panginoon. Sino pa? Si Daniel. Kaya hindi sumunod sa utos ni King Darius na bawal magdasal. So sinabihan sila, dapat sasamba kayo dito lang at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. So to make the long story short, matindi itong mamang ito. Kasi hindi lang siya hindi sumunod, pero nag-pray pa siya sa labas, dun sa mismong sa tawag sa ganon, okay lang ba kayo? Ako pa lang hindi okay, no? Ang tawag doon, balcony, Saka nag-pray siya, So talagang kitang-kita. Sino ba? John the Baptist. Publicly kinondena ang immorality ni King Herod. So harap-harapan talaga sinabi, may nagbebenta ata ng balon dito.
That's my daughter. Daughter. Okay? So, eto matindi. Pagkatapos po niyang publicly na kinundi na ang maling ginagawa, no, ng hari na ito, pinapugutan po siya ng ulo. So, to make the long story short, tinanggalan siya ng ulo. Okay? And second to the last, Apostle Paul. Sabi natin, Apostle Paul. Okay, Apostle po naman madalas humarap sa mga Roman authorities to demand justice. Matapang tong taong ito, talaga nakikipag-engage talaga siya sa mga maling ginagawa nila. Makikita yan sa Acts 18, 21, 22, and 25. And last but not the least, of course, walang ibang best example kundi si Jesus. Okay, laging nakikipag-diskusyon sa mga Jewish religious leaders, pati na rin sa Roman authorities at that time. So ano mapapansin natin sa mga taong example na ito? Meron silang pakialam. So ngayon, ang tinuturo ng Bible sa atin, dapat number one, importante na may pakialam ka sa bansa. Okay? Kasi pag di ka nakikipag-engage, para mo sinasabi nga, wala akong pakialam. Mahalaga, kumakain ako, mahalaga, nag-aaral ako. Kahit anong gawin mo, maaapektuhan ka eh. Di ba yung mga estudyante, hindi ako makikialam. Kung magugulat ka, may grade 11 to 12 na. O bakit? Hindi ka nakikialam, pero nabago ang sistema. Tama ba? So, ibig sabihin, apektado pa rin tayo. Kaya nga sabi ng Matthew 5:13-16, you are the salt of the earth. Ito, verse po ito para po sa mga sa mga taga-Pangasinan. Kayo ang asin, no, ng mundo. Nagets niyo ba yun? But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Next, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Lumalabas that being the salt and light, sige, pakita natin, being the salt and light of the world requires us to be active members of the community who care about the well-being of others. Sabi ni Lord, maging asin ka. Ibig sabihin, dapat may impact ka, may ginagawa ka. Dapat actively, ang goal mo, gumaganda ang bayang Manawag. Gumaganda ang Pangasinan, ang bansang Pilipinas. Even if it means confronting and demanding accountability from those in authority. Can I hear an amen? Again, sabihin mo nga sa katabi mo, dapat may pakialam ka. Huwag ako lagi pinakikialaman mo, sabihin mo sa kanya. Makialam ka sa bansa. Okay? So, yun ang sinasabi ng Bible. Number 2, we must ground our political convictions based on biblical principles. Okay? Malinaw. Dapat daw grounded yung political principles or convictions mo based sa mga prinsipyo na sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang Bible po ay hindi lang spiritual book. No? Ang Bible po is ang tawag sa ganun, holistic book na talagang it can affect everyone or every part of our lives. Pasok po pati ang politics. Okay? Alam mo ba, nakakalungkot kasi maraming tao ngayon ang kanilang political convictions nakabase sa isang influencers. Dahil sinabi, iboto siya, yun na rin binoboto mo. Tama ba? Pero dapat, meron tayong absolute truth. Ang truth natin is the Word of God. May choice naman tayo kung anong gusto nating maging stand sa mga issues. Tama ba? Or kung sinong gusto nating manok na suportahan. Pero wala tayong karapatan na baliin ang mga truths ng Bible para i-justify kung anong trip natin. Kasi nangyayari, nababali yung katotohanan para lang i-justify na siya ang iboboto kong tao. Bilang believers, dapat hayaan natin ang salita ni Lord ang mag-challenge sa ating mga opinions at biases. Mamaya, share ko sa inyo, sino ang dapat iboto? Naka-ready na ba kayo? Sa atin lang to, ha? Oo, so sa senatorial po, sige, lagay nyo, number 1. Joke lang. Natin gagawin yan. Para naman tayo naglolokohan kung sinasabi nating followers tayo ni Jesus, pero pagdating sa mga political matters, initsipwera natin kung ano yung gustong, o kung ano yung sinasabi niya. Kaya nga sabi ng Luke 6:46, why do you call me Lord and do not do what I say? Are you here? Okay?
kung ano mang stand mo sa current issues, dapat nakabase yan sa kung ano ang tama. Kaya nga prayer ko, kung tatanungin niyo ako, di ba ang dami nangyari lately, no? Kay Duterte, di ba, anong ginawa sa kanya? Pinalagay siya sa The Hague. Okay? Ano ba? Yung issue ng AKAP, ano ba yung yakap, may ano pa mga yan? Iba-iba, no? Dami-daming issues, no? Ano ba? Nanonood po ba kayo ng news? Nasa Pilipinas po ba kayo? Daming issues, tao. Yan na lang, daming issues, right? And sometimes, parang gulo-gulo, bakit ano nangyari dito? Ano ba dapat gagawin natin? Okay? Alam mo, sabi ng Isaiah 1:17, okay, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, and plead the case of the widow. So it's very important na dapat ang ating political conviction was based on biblical principles. So sige, sagutin ko na po. Sino ang dapat iboto? Nakaredy na? Ay, pag hindi nyo po ito iboto, hindi po kayo papasok ng langit. Ayan. Hindi, joke lang po. Deuteronomy 16:18-20. Basahin natin. Appoint judges and officials for each of your tribes in every town the Lord your God is giving you, and they shall judge the people fairly. Do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the innocent. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land and the Lord your God is giving you. So, based po sa scripture na ito, here are the qualities na dapat tinitingnan natin sa mga tao na iboboto natin. Are you excited? 4 na bagay. Number 1. So, ito na po yun. Number 1, someone who judges people fairly. So, pag-isip ka, sino dapat kong ilagay na mayor? Sino dapat ilagay kong senador? No? Anong party list ang iboboto ko? So it's very important. Dapat chine-check natin, napaka-importante, una-una, background check. Okay? Based sa pag-aaral mo, siyasatin mo, kamusta ba talaga siya? Ano ba yung track records ng mama? Tama? Okay? Makikitaan man natin siya ng fair na judge, no? Fair judgment, no? Sa mga previous niya na, kunyari, re-electionist pa tawag doon, yung boboto ulit. Kamusta siya lately? Okay naman ba? Maayos ba siyang mag-judge o pamamalakad niya? Pangalawa, someone who does not pervert justice o show partiality. Pantay-pantay ba ang trato o iba ang trato sa mga mayayaman, sa mga normal na tao lang at mahihirap? So, importante, kailangan alam natin yon. Okay ba yun? So, dapat inaalam natin siya. Kaya nga dapat, ang pinakamagandang ginagawa natin, bago eleksyon, kaya nga meron yung, ang tawag doon, yung nangangampanya para makilala. Tama? Huwag sana tayo for example, kasi ang problema sa Pilipinas, tayo kasi, nasa tayo lagi, kunyari, kulay green ka na, hanggang mamamatay ka. Nagets nyo ako? Ganun yung tapos kahit sino doon, buboto ko na, basta ang mahalaga green. Kung DDS ako, DDS ang diretso, tama? Okay lang ba kayo? Yun ang problema natin. Pag dilawan ako, dilawan yan hanggang mamatay ako. Straight vote, hindi. Dapat napaka-importante. Alamin. Tama? Hindi porkit kakampi, maayos na. Okay? So alamin mo, may, na-pervert ba ang justice? Ginamit ba yung kapangyarihan for personal gain? O pantay ang trato? No? Kaya number 3, someone who does not accept bribes. Parang ikaw to. Ay, hindi pala, hindi kita. Hindi na joke lang kita. Ang dami excited sa May 11, di ba? Sino excited sa May 11? Sarap ng Mother's Day. Sigurado, maaga kayong uuwi ng mga bahay nyo, di ba? Ba? Hindi, pero napaka-importante po. Sana makita natin, someone who does not accept bribes. Kung meron akong babanggiting politiko, isa lang. Wala akong ibang babanggitin. Si Vico Soto. Alam niyo ba, based po sa news lang naman, nakikinig ako, at saka nagbabasa. Alam niyo ba na kada year, nakakaipon sila ng 1 billion. Naggaling ito sana at mabubulsa sana ng bawat mayor, vice mayor, na ang ginawa niya dahil tinanggal po ang corruption. Hindi nag-a-accept ng bribes. Kasi gano'n naman di ba, ang kalakaran? Di ba? Tama ba? Pag mayroong project, pag may gagawin ka para mabilis, merong
under the table, tama ba? Yan ang problema, no? At sana, yun ang prayer natin, di ba? Yung problema tayo, nag-a-accept din tayo ng bribes. Alam nyo ba, ito based lang sa pag-aaral, 70% ng nakaka-receive ng bribes, yun ang binoboto nila. 70%. Sana 30% tayo, di ba? Na kinuha lang natin pero hindi natin binoto. Pero mostly, 70% kinukuha naman talaga. And last but not the least, someone who follows justice. Eh problema natin, paano kung yung boto natin ay nag-hep-hepuri lang? Walang alam sa batas. Kaya napaka-importante, dapat meron siyang alam. Tama ba? Alam mo, nagulat ako. Alam nyo, konting kaalaman lang. Alam nyo ba sa Pilipinas, na walang nakalagay sa batas natin, nahuhuliin ka kapag hindi naka-helmet yung sakay mo? Alam nyo ba yun? Gato, for example, nagmumotor kami. Naka-helmet yung driver, hindi naka-helmet yung nasa likod. Alam nyo ba, wala sa batas yun? Hindi dapat hinuhuli. Alam nyo ba yan? O di ba ang gulo? Dapat sa batas, ibig sabihin, dapat ang nilalagay natin yung maalam, marunong, para pag naggumagawa ng batas, iniisip lahat yun. Nalala ko na naman ng pandemic, kahit mag-asaba, bawal magkadikit. Alam niyo yung pandemic, di ba yung nakamotor? Magkatabi sila sa pag natutulog, pero pag sa motor, dapat may takip. Sabi ko, bakit? Anong klaseng pag-iisip naman yung mga ganyan? Naalala niyo po ba yun? Di ba? Sabi ko, paano ba i-prove na pag-asawa kami? Ganon kami ni Jubel, hirap na hirap kami ni Pastor Jubel. Kailangan mong gumawa ng di ba, pader? Eh, samantalang sa bahay, magkatabi naman kayo eh. So, bakit? Kasi hindi marunong sa batas eh. Hindi magaling, hindi maayos eh. So, sana kapag nag-ahanap tayo sino yung boboto, dapat meron kaya nga importante yung educational attainment ng tao. Kaya ba? So, alamin nyo yun. Check nyo. Kamusta ba? Ano bang nito? Pinag-aralan nito, di ba? Hindi naman tayo nag-judge, pero kasi importante yung trabaho nila eh. Di ba? Yung senador, importante yung mga yan. Congressman, importante. Are you here? Okay lang ba kayo? O sabi mo sa katabi mo, okay ka lang? Okay lang yan. Tama ba? So balikan natin. Apat na bagay. Someone who judges people fairly. Number 2, someone who does not pervert justice or show partiality. Number 3, someone who does not accept bribes. Number 4, someone who follows justice. Alam mo, marami nagsabi mahirap ang Pilipinas. Hindi totoo yun. Mayaman po ang bansang Pilipinas. Nakakalungkot, yung mayaman lang yung mga nasa posisyon. Hindi naman lahat. No? Kaya ang prayer natin ngayon, dapat may pakialam ka. No? At iboto natin yung mga dapat at karapat-dapat. Diba? Na unang-una, may takot sa Diyos. Pangalawa, dapat meron talagang puso para maglingkod. Okay? Huwag na tayong maglagay ng politiko. Nagilagay natin public servant. Kung may pipilin man tayong side, obvious naman na dapat hindi yung side ng guilty dahil ang pumapanig sa masama at nagpapahirap sa inosente ay kalaban ng Diyos. Proverbs 17:15, acquitting the guilty and condemning the innocent, the Lord detests them both. Kaya nga pinapahalagahan ng Diyos ang hustisya at may pakialam siya sa mga naaapi. Kaya dapat lang at tayo rin. Okay po ba yun? So starting today, okay lang po ba ito? Okay lang ba pag-uwi nyo ng bahay? Kasi may 1 week pa naman tayo, di ba? Or 8 days. Okay lang ba? Kasi yung iba, straight boat. Tama ba? May mga ganun, straight boat eh. Hindi ko naman inaano yan, pero ang challenge ko po sa inyo, lalo kung marunong naman na tayo magbasa, may Facebook, we are full of informations. Okay lang ba? Starting mamaya, i-make sure mo muna yung mga iboboto mo. Aralin mo, check mo lang. Dami naman. May Facebook, may YouTube. Tama ba? At check mo talaga. Alamin mo yung mga yan. Kamusta sila? May mga track record ba sila? Pero wait lang ha. Baka naman masyado tayong judgmental. May mga iba kasi na ang pangit nung past, nung simula. Pero magugulat ka along the way naman, nagbago naman, umayos. Diba? Rep, paano yun? Kasi halos lahat naman sila. Loko-loko lahat eh. Para may problema lahat eh. Tama? Minsan ganun isip natin. O di piliin mo yung mas hindi loko. Ay, hindi, nagets mo ako? Mas piliin natin yung di mas... Okay lang ba kayo? Number 3, things that we should not forget as believers. We have to seek understanding and speak the truth in love. Okay. So dapat, napaka-importante, ask tayo ng understanding kay Lord, sa ibang tao, sa mga news, sa mga nababasa natin, at sabihin natin yung ating nalalaman sa magandang paraan.
James 1:19-20, sabi, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Alam mo, yung problema natin, baliktad sa atin eh. Ano sa atin? We are very quick to speak and quick to become angry. No, pag may nangyayari sa atin, dadaldal. Ikaw nga, ganyan ka nga atin. Minsan ganun tayo, di ba? Hindi mo pa naririnig yung sinasabi yan, dadaldal ka na. Ano pa, nagagalit tayo kaagad. Pero sabi ng Bible, dapat mabilis makinig. Okay? At hindi mabilis magdaldal. Huwag ka munang dadal, wait lang, makinig ka muna. Sabi nga nila sa amin, nung nag-aaral po kami sa basic counseling, kaya nga tayo may 2 tainga at 1 bunganga. Para mas i-focus nating makinig kaysa magsalita. Alam mo, yan naman ang problema ng karamihan, di ba? Especially in relationship. Ba't tayo nag-aaway? Ito lagi nauuna, hindi ito, no? Tama ba? Maganda ang formula na binigay ni James. Di ba? Applicable ito sa pakikipag-usap natin sa iba na may ibang pananaw, especially sa politika. Alam mo, ito magandang attitude natin. Next, we should be humble and willing to listen to better understand their point of view and also to challenge our own biases. Sa pagkakaroon ng maayos sa diskusyon, may matututunan din tayo. Tama ba? Makinig ka naman sa side nila. Kasi ang problema natin, tama ka, tama rin ako eh. Ano mangyayari sa atin? Mag-aaway tayo. Pero alam mo, magugulat ka, pag pinakinggan mo rin yung side na isa, magigets mo rin eh. At kung pinakinggan mo rin siya, at pinakinggan ka rin niya, magigets mo rin yung side ng tao eh. Tama ba? Hindi yung pagkaiba lang kayo, galit na galit ka na kakanding, mga bobo kasi kayo eh. Sorry for the word, di ba? Hindi, mga ano kayo eh. Hindi kayo nag-iisip. Let me educate you. Minsan ganun tayo, di ba? Kasi magugulat ka, sa maayos na pakikipagdiskusyon, may matututunan ka. Proverbs 11:12, bakit? When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Ephesians 4:15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is head, and that is Christ. Ibig sabihin, believers must speak the truth in love at all times. In short, ganito. Okay? Sige, pakita mo yan, the verse. Yung verse na po ito, nag-e-emphasize yung value ng truthfulness, yung totoo, at pag-e-express nito ng mabuti at maayos na way. Kasi minsan, for example, may mga ano po pa dito, yung mga anak, di ba? For example, di ba yung mga nanay natin minsan, siyempre, hindi naman sila nanonood ng news, o kaya hindi sila masyadong alam. Tapos tayo, maiboto yun si ganito, ganito talaga ako, ganito. Di ba, ang ginagawa natin, nagagalit na tayo kasi hindi nyo talaga alam, hindi kayo nag-ano kasi. Dapat hindi ganon. The best way to do ay sabihin mo ng maayos. I-share mo, sabihin mo. Hindi nagagalit ka na kagad, tapos pag di ka pinakinggan, nagagalit. Di ba, kung anong sasabi mo na, sorry for the word, yung mga, ganun talaga kayo eh, no? Diba? Wag sana tayong ganon. Okay? Mag-ingat tayo na hindi tayo maging tagakalat ng false and misleading information kasi, sabat, kasi, yan. Kaya po, ito po reminders lang po, maging mapanuri sa mga ipopost. Ay, pambira, ang daming nagsishare ng fake news. Yung iba, AI lang. In-AI yung picture, akala niya, yun na talaga yun. Hindi sinabi ni ganito daw talaga, di ba? Di ba, mag-ingat sa ipopost, isi-share at makikita sa online. That everything we see online that supports our political bias is actually true. Nakaka-offend man, pero minsan, tayo pang mga Kristiyano ang madaling nagpapaniwala sa conspiracy theories at edited ng kung ano-ano. Ingat din po kayo sa mga pinutol na usapin. Di ba may mga ganon? Yung pinutol lang, hindi na... Ay! Sabi mo sa tabi mo, ay! Nagiging laganap ang fake news dahil marami ang uto. Pero I pray po ang Lighthouse ay matatalino at magagaling kasi bibigyan tayo ni Lord ng wisdom. And also, we should also learn how to express our opinion in a loving and gentle way to have a productive discussion.
Napaka-importante yung maayos sa pag-uusap. Kapag galit na umiiral, wala nang mararating ang usapan. Kapag sigaw agad, kapag sobrang galit na, wala mangyayari. Kaya nga lagi namin tinuturo po sa couple seminar, wag kayong magdadaldal in the midst of battle, yung away. Kasi karamihang sinasabi nating pinakamasasakit na salita ay ng mga panahong galit ka. Pero wala ka talaga, hindi mo naman talaga gusto. Sige, walay na tayo. Tapos kinaumagahan na maumawangan ka. Anong kinabi ko kagabi? Ay, sorry na. Pupunta ka na, bibili ka na lang kung ano-ano. Tama ba? So please lang po, ganun din po, especially sa usaping politika, ingat tayo. Diba? Napaka-importante, kapag nagsasabi tayo, speak the truth in love. Alam mo, ako po, may mga tao akong hindi gusto dati, pero dahil may mga nagsabi sa akin, naging open din ako pakinggan yung side nila. Ngayon, iboboto ko na rin sila. Bakit? Dapat ganun. Marunong tayo be humble enough to listen. Are you here? Hindi yung sarado, kandado ka na. Hindi, pasensya na kayo kasi talagang solid talaga ako. Walang mangyayari. Dapat di tayo ganun. Okay? Proverbs 15:11, a gentle answer, okay, turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Okay? Sabi mo mga sa katabi mo, huwag ka na magalit. Okay na tayo. And last but not the least, things that we should not forget as believers. Balikan nga natin, ano po yung number 1? Number 1 is, we are mandated to engage in political discussions. Number 2, we must ground our political convictions based on biblical principles. Number 3, we have to seek understanding and speak truth and love. And last but not the least, we should never forget that we are citizens of the kingdom. Sino po dito ang Filipino citizen? Yung half po, may half po ba dito? Italiano. Huh? Yung mga Italiano daw po, Ita na Ilocano. Yan, mga Italiano, ano? Ay, ito, meron pa. Senior citizen. Yung mga senior citizen. Ibang citizen din yan, no? Ay, may mga senior citizen tayo. Pero wag natin kakalimutan, aside sa Filipino tayo, okay, aside sa tayo ay senior citizen, alam mo ba tayo ay citizen of God? Kung tinanggap natin si Lord sa ating buhay, we became citizens of God. Philippians 3:20, but our citizenship is in, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Kaya nga last series po, pinag-usapan natin is about common mission. Diba? Na sa ingay ng politika, sana huwag natin kakalimutan yung Great Commission, and that's to win souls and make disciples. Kasi yung problema, diba? Yung iba natalo lang yung politika, natalo lang yung gusto na lang iboto, ayoko na sa Pilipinas. Pupunta na sa ibang lugar, ganyan. Bakit? Diba? Bakit gano'n? No? Hindi naman tao ang pag-asa natin Si Lord naman at the end of the day. Gagamitin ni Lord yung mga taong ito, but at the end of the day, it's really God. Phone ko yon, pacheck nga. Baka si Lazada yan. Sabi mo, napipreach pa ako saglit. Ayan. John 18:36, okay, Jesus said, my kingdom is not of this world. If it were, my servants will fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place. Alam niyo ba ng panahon ni Jesus din, magulo din po ang politika. No, sobrang gulo at sobrang gahaman sa kapangyarihan yung mga namumuno during his time. To make the long story short, pinapatay siya, ginawan siya ng pero alam mo, hindi nagpatinag si Jesus Christ sa talagang main goal niya. At nung time na yun, bagamat maraming pwedeng gawin si Christ para maayos, di ba? Yung politika ng lugar nila, ang ginawa pa rin niya ay nag-win souls at nag-make disciples. Hindi siya nagpatinag sa pinakatrabaho niya. Kaya nga, in the midst of political chaos, Colossians 3 verse 1 to 2, sabi diyan, set your minds on things above, not on earthly things. So mga kapatid, set your hearts on things above, where Christ is, and set your minds on things, not on earthly things. Balikan natin, 4 na bagay, things that we should not forget as believers. Number 1, we are mandated to engage in political discussions. Number 2, on biblical principles. Number 3, and last but not the least, so ibig sabihin, itong ginagawa natin ngayon, unang-una, pinapakita ni Lord sa atin na, anak, sana may pakialam ka. Diba? Sana may pakialam ka sa bayang Manawag.
Sana may pakialam ka sa probinsyang Pangasinan. At sana may pakialam tayo sa bansang Pilipinas. Alam ko, marami naman sa atin, hindi naman bulag ang ating mga mata sa nakikita natin, tama ba? Na reality. But at the end of the day, gusto kong i-remind sa inyo that Jesus is truly the King of Kings and He is the Lord of Lords. Ibig sabihin, sa gitna ng gulo sa politika, gusto ko malaman ninyo na still, meron pa rin Diyos. Pinaka-head ng lahat. At alam ko, yung plano pa rin niya mangyayari para sa atin. Alam niyo po, there's nothing wrong in actively participating in political activities and engaging in controversial issues. But listen to this. Pero sana, kay lahat ng efforts natin, choices, and positions must reflect our identity as Christ's ambassadors to the world. Ibig sabihin, sana sa pag-promote natin ng mga taong gusto nating iboto, no, sa ugali natin sa politika, naipapakita natin na tayo pa rin ay Kristiyano. Kasi nakakalungkot, marami na Kristiyano, sinasabi nila anak sila ni Lord, Christian sila, pero pag usaping politika, nagbabago ang ugali. Nagbabago ang kanyang buhay, ang kanyang puso, ang mga prinsipyo. At the end of the day, ito ang pinakamagandang way para ipakita natin paano tayo magiging Christ-like sa kung saan tayo nilagay ni Lord. Kaya mas dapat tayong careful kung anong opinion natin at kung paano natin i-express dahil doon nakikita kung ano ba ang priorities natin. Let me end with this. We, believers, can disagree on many issues. Alam ko may mga issues na nagdi-disagree tayo. Tama ba? Ito yung position ko, ito yung position mo, ganyan. But as long as all of us are kingdom-oriented, unity is still possible. Palapakan pa natin ang Panginoon. Can we just all stand up? Tatayo po tayong lahat. Eight days from now, magkakaroon tayo ng opportunity magluklok ng mga bagong tao na ilalagay natin sa posisyon. Sana, ang prayer ko po, itong mensahe na pakinggan natin, unang-una ay nagbigay sa atin ng wisdom, di ba? Kaya ang prayer natin ngayon ay, Lord, bigyan mo kami ng wisdom, sino ang iluluklok namin tao? Sino ang karapat-dapat? Yung magaling lang ba? Yung kilala lang ba? Yung may puso lang ba? And today, nakita natin kung sino nga ba dapat ang mga karapat-dapat. But regardless of anything, of all of this, alam mo, isang nakita ko lang, isa lang ang malinaw sa akin, bakit tayo nag-aaway-away sa mga politiko, sa mga partido na gusto natin? Simple lang. Kasi mahal natin ang bansang Pilipinas eh. Tama ba? Bakit mo pinag-alaway? Kasi gusto mo maayos yung bansa eh. Alam mo, meron tayong common denominator yan eh. Mahal lang natin yung bansa. Mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang Pangasinan, at mahal natin ang Bayang Manawag. So today, okay lang ba? Kakantahin natin itong song na ito. Ito'y awitin na nagawa bilang pagmamahal sa ating bayan. And as we do this, allow the Lord na ibalik yung pagmamahal mo at palalimin ba yung pagmamahal natin sa bayan, sa bansa, at sa probinsya natin. Come on, let's sing this song.